Gandang araw mga kapraktikal, ito pakita ko lang sa inyo yung bagay na nakapagpatagal ng aming trabaho dito sa Fins Coral Beach sa lungsod ng Sambuan. At ito, yun batak yung fittings ng tangke nila. Ayan, kitang-kita po ang crack at yun ang sanhi ng leaking na paulit-ulit namin ginawa dito. Nag-install po kami ng centralized hot water system po dito mga kapraktikal, at ito yung sistema nila at ito yung mga kasama ko sa trabaho. At ito naman yung tangke, ang part po bilang cistern tank na dito na mag-imbak ng tubig para gagamitin dito. Ito may 3 fittings pa siya, pinagpalit-palit na namin pero lahat ay nabatak po. Kahit hand tighten lang pong ginamit po namin dito mga kapraktikal. Dito po kami nagka-problema sa may bandang outlet niya. Ganito kasi ang pagkakalagay niya. At kahit kamay lang yung higpit namin, nababatak siya. Udyukan ko sana si Atty. Gabuya na siya na magreklamo dito. Pero hindi ko na lang tinuloy. Baka sabihin na yung nagtrabaho ang may problema. Kasi imaginein mo 3 fittings na mabatak lahat at naging sanhi ng leaking dito. Kaya inilabas ko na lang yung aking rubbish bilang mapraktikal na diskarte dito. Nagpabili na lang ako sa kanya ng 2 set ng epoxy at susundan nyo na lang yung ginagawa ko dito mga kapraktikal. Baka maka-counter kayo ng ganitong problema. Yun, linagyan ko na ng epoxy yung crack niya, yung may batak, at inipoxyhan ko na. 1:1 po yung proportion ng epoxy natin dito mga kapraktikal. At ilagay ko na yung gasket niya. Andyan yun si attorney at saka yung asawa niya. At yung lock nut niya, lalagyan ko rin ng epoxy. Ayan. At lalagyan ko rin ng electrical tape yung sa labas niya para hindi siya mabinat pag inihigpitan na. Ayan. Mga 5 ikot lang yung electrical tape natin mga kapraktikal. At ito na. Inilagay ko na yung fittings niya doon sa loob at lalagyan ng epoxy sa labas. Ayan. Lalagyan siya ng epoxy sa paligid ng fittings. Shout out Red Arquez, Albacete. Salamat sa panonood, sir. Na po pag ireklamo pa tong nangyari na to kasi lalong aabutin tayo ng siyam-siyam dito. Napakalayo pa naman dito. Ayan, pagkatapos ng paglagay ng epoxy sa paligid ng fittings, lalagyan natin ng epoxy din doon sa loob ng lock nut niya. Shout out po kay John Bustamante, yung dating kasama ko na laging nanood ng video ko. So pagkatapos ng paglagay ng epoxy, ikabit na natin yung lock nut. Ipipanyo sa Sarita, shout out. Baliktad yung thread niya para mas lalo siyang higpit. Maganda naman ang design pero yung material, iwan ko bakit biglang babatak kahit kamay lang ihigpit. Pagkatapos ng pagkabit ng lock nut, lalagyan ng epoxy doon sa loob. Threaded po ang loob nito kasi ito po mag-adapt ng ilagay nating adapter dito. At ito na ang male adapter, lalagyan natin ng epoxy sa palibot ng thread niya. Kailangan wala nang tong teflon, malinis tong thread na to para hindi na lalong mag-expand ulit yung fittings dito. At yun na, kinabit na natin, hand tight lang po yung gamit natin para hindi na mabatak ulit at masil yung problema ng leaking dito. At pagkatapos ikabit ng adapter, maglagay tayo ulit ng epoxy. Ayan, pakapal-kapalan natin kaunti dito sa gilid, sa bandang tangke. Regila Fish, shout out. Bilis-bilisan lang natin ang paglagay para hindi kayo mainip manood mga kapraktikal. Ayan. At gagawa tayo ng ply. Ito, ginunting na lang namin yung t-shirt ng kasama ko para lang may lagay tayong ply dito. Ang gamit po ng ply dito mga kapraktikal ay siyang magdagdag tibay doon sa linagay nating epoxy. Kasi pag puro epoxy lang, madali siya mag-crack. So, kailangan nating lagyan ng ply para dagdag doon sa tibay at lalagyan na natin ulit ng epoxy.
Hindi ko na matiis ka-practical, kamayin ko na lang to para madaling ma-absorb ng fly ang inilagay nating epoxy. At patuyuin natin to ng 30 minutes ka-practical. After 30 minutes, lalagay na naman tayo ulit ng epoxy at ito, final na to. After 6 hours ka-practical, binuksan na natin yung tubig, linya ng tubig. At ayan, mayroon na siyang tubig sa loob at puno na siya. So, kailangan yung pagpapatuyo natin ng epoxy ka-practical, minimum of 6 hours. Maximum of 24 hours, pero dito na tayo sa minimum para madali tayo. Ito na mga practical yung ginawa natin doon sa may supply ng tubig, kasi ganon din ang ginawa natin dito sa outlet ng tangke. Ayan, wala na siyang leak. Leak test po to mga practical, punong-puno ng tubig at wala ng leak. At pinapa-under na natin tong motor niya. Ayan, may pressure na. Thanks for watching.